Sa isang maliit na inuupahang bahay sa gilid ng lungsod, nagsisimula ang bawat umaga ni Mildred bago pa sumikat ang araw. 4:00 pa lamang ay gising na siya upang magluto ng almusal, maglaba ng mga damit ng kapitbahay at maghanda para sa iba't iba niyang pagkakakitaan. Hindi alintana ang pananakit ng likod at pati na rin ang kanyang mga kamay na unti-unti nang gumagaspang dahil sa kakatrabaho. Ang mahalaga sa kanya ay may pambaon at may pangtustos siya sa nag-iisa niyang anak na si Anthony. "Anak, bangon na. Baka mahuli ka sa klase mo." Malumanay niyang tawag habang inilalapag ang mainit na sinangag at piniritong itlog sa mesa. Napangiti si Anthony habang inaantok na lumabas sa kanyang silid. "Salamat, Nay. 1 taon na lang ay makakapagtapos na po ako. Hindi na po kayo mahihirapan." Ngumiti lamang si Mildred. Hindi niya sinabi na ilang araw na siyang kulang sa pagkain upang matiyak na sapat ang baon ng kanyang anak. Hindi rin niya inaming na isangla niya ang natitira nilang alahas, ang huling alaala ng kanyang nakaraan, upang may pambayad sa matrikula nito. Matapos ihatid si Anthony sa sasakyan, dumiretso siya sa unang trabaho bilang tagalinis ng isang karinderya. Pagkatapos noon, ay nagtungo naman siya sa isang malaking bahay upang doon ay maglaba. Pagsapit ng hapon, nagtitinda naman siya ng kakanin sa palengke. At sa gabi, tumatanggap pa siya ng pananahi ng mga lumang damit. Madalas siyang tanungin ng mga kapitbahay, "Mildred, hindi ka ba napapagod?" Ngumingiti lamang siya. "Kapag nanay ka, matututuhan mong hindi pwedeng mapagod." Hindi alam ng lahat na sa likod ng kanyang simpleng pamumuhay ay may isang lihim na matagal na niyang ibinaon sa nakaraan. Isang lihim na pinili niyang huwag ipaalam kahit sa sarili niyang anak. Samantala, porsigido namang nag-aaral si Anthony. Kilala siya sa kanilang universidad bilang masipag at matalinong estudyante. Pangarap niyang maging isang matagumpay na accountant upang maiahon ang kanyang ina sa hirap. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng kanyang pagtatapos. Habang isa-isang inaakyat ng mga estudyante ang entablado, mahigpit na hawak ni Mildred ang lumang panyo sa kanyang mga kamay. Hindi niya napigilang maiyak nang marinig ang pangalan ng anak. "Anthony Reyes, Bachelor of Science in Accountancy." Nagpalakpakan ng buong bulwagan. Habang tinatanggap ni Anthony ang kanyang diploma, napatingin siya sa kanyang ina. Nakita niyang umiiyak ito habang nakangiti. Pagkatapos ng seremonya, niyakap niya si Aling Mildred. "Nay, para po sa iyo ang diploma ko." Mas lalong tumulo ang luha ng ina. "Hindi anak, pinaghirapan mo yan." "Kung wala po kayo, Nay, wala rin po ako rito. Hindi ko po maabot ang mga pangarap ko." Mahigpit silang nagkayakapan at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, pakiramdam ni Mildred ay sulit ang lahat ng sakit, pagod at sakripisyong kanyang tiniis. Ngunit alam niyang hindi pa rito nagtatapos ang kanyang laban. Sa gabing iyon, habang maimbing nang natutulog si Anthony, tahimik na inilabas ni Mildred ang isang lumang kahon. Naroon ang isang kupas na litrato ng isang marangyang pamilya at isang lumang calling card na matagal na niyang itinago. Marahan niya itong hinaplos habang pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Anak, panahon na siguro para humingi ako ng tulong. Hindi para sa akin, kung hindi para sa kinabukasan mo." Sa unang pagkakataon matapos ang mahigit 2 dekada, naganda si Mildred na harapin ang nakaraan na matagal na niyang tinalikuran. Isang desisyong magbabago hindi lamang sa buhay ng kanyang anak, kung hindi sa kapalaran ng kanilang buong pamilya. Maagang umalis si Mildred kinabukasan. Hindi niya sinabi kay Anthony kung saan siya pupunta. Ang sabi lamang niya ay may tatanggapin siyang labada sa kabilang barangay. Habang naglalakad, mahigpit niyang hawak ang lumang calling card na matagal na niyang itinago.
Huminto siya sa harap ng isang mataas na gusali na tila hindi nababagay sa kanyang kupas na bestida at lumang tsinelas. Ilang sandali siyang nag-atubili bago tuluyang pumasok. Nagulat ang receptionist nang makita ang simpleng babae. "Ma'am, sino po ang sadya ninyo? Nandito ba si Bernadette? Pakisabi na lang pong si Mildred ang naghahanap sa kanya." Ilang minuto ang lumipas. Mabilis na bumukas ang elevator. Isang elegante at maayos na manamit na babae ang halos patakbong lumapit kay Mildred. "Mildred?" Mahigpit siyang niyakap ni Bernadette na tila ba matagal nang hinihintay ang araw na yon. "Akala ko hindi ka na magpapakita." Ngumiti si Mildred. "Napilitan na ako, Beth." Pumasok sila sa opisina. Napansin ni Bernadette ang pagod sa mukha ng kanyang kaibigan. "Bakit hindi ka nalang humingi ng tulong kina Senyora Carmen at Senyor Gustavo? Alam kong araw-araw ka pa rin nilang hinahanap." Umiling si Mildred. "Hindi ko kayang bumalik dahil lang sa hirap. Pinili ko ang landas na ito, kaya pananagutan ko." Napabuntong hininga si Bernadette. "Pareho pa rin talaga ang katigasan ng ulo mo." Napangiti si Mildred. "Hindi para sa akin ang ipinunta ko rito." Inilabas niya ang diploma at resume ni Anthony. "Nakapagtapos na ang anak ko bilang accountant." Masayang napangiti si Bernadette. "Talagang natupad mo ang pangarap mo." "Salamat, Bernadette. Pero may hihilingin sana ako. Bigyan niyo sana siya ng pagkakataong maipakita ang kakayahan niya. Hindi ko hinihinging ipamana ninyo ang kumpanya. Isang pagkakataon lang." Tahimik na tumingin si Bernadette sa kaibigan. "Pero alam mo naman, diba, na isang salita mo lang kay Senyora Carmen, siguradong magiging executive na kaagad ang anak mo?" Umiling si Mildred. "Ayoko ng ganon. Gusto kong marating niya ang tagumpay dahil sa sarili niyang sipag. Kung tutulungan mo siya, sapat na ang mabigyan siya ng magandang simula." Napaluha si Bernadette. "Kahit kailan, inuuna mo pa rin ang anak mo kaysa sa sarili mo." Makalipas ang ilang araw, tinawagan si Anthony para sa isang job interview sa isa sa pinakamalaking kumpanya sa bansa. Hindi niya alam na bago pa siya dumating, ay nakausap na ni Bernadette ang pamunuan. Sinabi lamang nito na may isang aplikanteng nararapat bigyan ng pagkakataon dahil sa husay at magandang record nito sa pag-aaral. Naging maayos ang interview. Nasagot ni Anthony ang bawat tanong ng may kumpiyansa at katalinuhan. Pagkalipas lamang ng 2 araw, natanggap niya ang balitang siya ang napili bilang junior accountant. Kalakip ang mas mataas na sahod kaysa sa inaasahan niya. Halos hindi siya makapaniwala. Nay, natanggap po ako." Masaya niyang sigaw habang niyayakap ang kanyang inang si Aling Mildred. Napapikit si Mildred at lihim na nagpasalamat. "Alam kong kaya mo, anak." Hanggang sa lumipas ang mga buwan. Dahil sa sipag at talino ni Anthony, mabilis siyang napansin ng mga nakatataas. Sunod-sunod ang promosyon at papuri. Hindi nagtagal, naging isa siya sa mga pinakabatang accounting supervisor sa kumpanya. Unti-unti ring nagbago ang kanyang pananaw. "Nay, hindi biro ang narating ko. Marami nang naiinggit sa akin. Talagang ibang kakayahan ko." Ngumiti lamang si Mildred. Masaya siyang nakikitang umaangat ang anak. Ngunit napapansin rin niyang kasabay ng bawat promosyon ay tila lumalaki ang pagmamataas nito. Minsang nakita sina Mildred at Bernadette sa labas ng kumpanya. "Natatakot ako, Beth," mahina niyang sabi. "Bakit naman? Parang nakakalimutan na ni Anthony kung saan kami nagsimula." Napatingin si Bernadette sa bintana ng gusali kung saan nabalang nagtatrabaho si Anthony. "Hindi niya pa alam ang buong katotohanan." Huminga ng malalim si Mildred. "At hanggat maaari, ayokong malaman niya." Ngunit hindi alam ni Mildred na unti-unti nang inilalapit ng tadhana ang araw na wala ng lihim na mananatiling nakatago. Mabilis na lumipas ang 2 taon. Sa murang edad,
Si Anthony ay isa na sa mga pinakabatang accounting manager doon sa kanilang kumpanya. Nakilala siya bilang masipag, matalino at mahusay makitungo sa mga kliyente. Marami ang umahanga sa kanyang tagumpay at marami rin ang nagsasabing malayo pang mararating niya. Kasabay ng pagtaas ng kanyang posisyon ay ang pagbabago ng kanyang pamumuhay. Lumipat siya sa isang mamahaling kondominium sa sentro ng lungsod. Pinilit niyang isama si Mildred upang hindi na ito mahirapang bumiyahe mula sa inuupahang bahay. "Nay, dito ka na tumira ha. Mas magiging komportable ka rito," sabi niya. Natuwa naman si Mildred. Inakala niyang mas marami na silang oras na magkasama. Ngunit pagdating sa kondominium, napansin niyang halos gabi nang umuwi ang anak. Kapag nasa bahay naman ito, abala sa pagtatrabaho o sa mga meeting online. Madalas ay hindi na sila nagkakausap. Ganun pa man, patuloy pa rin siyang nagluluto ng paboritong ulam ni Anthony. Naglilinis ng buong bahay, naglalaban ng mga damit nito, at naghahanda ng lahat ng kailangan nito bago pumasok. Isang araw, sinabi ni Anthony, "Nay, may darating akong mga bisita mamayang gabi. Mga katrabaho ko po." Masayang tumango si Mildred. "Sige anak, magluluto ako ng masarap ha." Pagsapit ng gabi, dumating ang mga kasamahan ni Anthony. Pawang mga executive at managers ang mga ito. Pormal ang kasuotan at puno ng kumpiyansa. Habang inilalagay ni Mildred ang mga pagkain sa mesa, napansin siya ng isa sa mga bisita. "Anthony, sinong kasama mo rito?" Saglit na natigilan si Anthony. Tumingin siya sa kanyang ina. Sakang umiti ng pilit. "Ah, kasambahay ko." Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo kay Aling Mildred. Hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Kasambahay. Yun na lamang ba ang tingin ng sarili niyang anak sa kanya? Ngunit pinili niyang manahimik. Ngumiti siya ng pilit at bahagyang yumuko. "Magandang gabi po sa inyo. Napakasipag naman ang kasambahay mo." Biro ng isa pa. Ngumiti lamang si Anthony. Hindi niya napansin ang sakit na unti-unting bumabalot sa puso ng kanyang ina. Mula noon, tuwing may dumarating na bisita, yun na rin ang ipinapakilala niya. "Kasambahay namin." Hindi na sumasagot si Mildred. Tahimik niyang tinatanggap ang bawat salitang parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa kanyang dibdib. Isang gabi, nadatnan siya ni Bernadette na mag-isang nakaupo sa balkonahe ng kondominium. "Bakit namumugto ang mga mata mo?" tanong nito. Ngumiti si Mildred. "Wala, masaya lang ako." "Huwag mo nga akong lokohin, Mildred." Hindi na napigilan pa ni Mildred ang kanyang mga luha. "Mas masakit pa pala ang mapagkamalang estranghero ng sarili mong anak." Napakuyom ng kamao si Bernadette. "Hindi ko na kaya itong makita. Sasabihin ko na sa kanya ang totoo." Mabilis na umiling si Mildred. "Huwag, Bernadette. Ayaw kong isipin niyang ang lahat ng narating niya ay dahil sa impluwensya ko. Gusto kong dumating ang araw na siya mismo ang makakaalala sa lahat ng sakripisyong ginawa ko." Napaluha rin si Bernadette. "Hindi mo ba naiisip ang sarili mo? Simula nang isinilang ko si Anthony, siya na ang sarili ko." Kinabukasan, habang papasok si Anthony sa opisina, dadaanan niya ang isang matandang babaeng naglalako ng sampagita. Hindi niya ito pinansin. Samantala, si Mildred ay tahimik na nagdarasal sa maliit na altar ng kondominium. "Panginoon, huwag mo pong parusahan ang anak ko. Kung may nagawa man siyang mali, turuan mo siyang maging maputing tao. Kahit ako na lang po ang masaktan." Sa mismong sandaling iyon, may isang sasakyang huminto sa tapat ng gusali. Mula rito ay bumaba ang isang matandang babae na may dignidad sa kanyang tindig at isang lalaking may seryosong anyo. Matagal nilang pinagmasdan ng kondominium bago dahan-dahang naglakad papasok. Hindi alam ni Mildred na ang mga taong matagal niyang iniiwasan, ang kanyang mga magulang na sina Senyora Carmen at Senyor Gustavo, ay dumating na upang tuluyan ang baguhin ang takbo ng kanilang mga buhay. Nagulat si Mildred nang marinig ang doorbell.
Nang buksan niya ang pinto, halos mawalan siya ng lakas nang makita ang dalawang taong matagal na niyang iniiwasan. Mama? Papa? Nakatayo sa kanyang harapan sina Senyora Carmen at Senyor Gustavo. Bagamat baka sa kanilang mukha ang tanda ng panahon, naroon pa rin ang dignidad at karangalang taglay ng isa sa mga pinakakilalang pamilya ng mga negosyante sa bansa. Hindi na napigilan pa ni Senyora Carmen ang kanyang sarili. Agad niyang niyakap ang kanyang anak. Mildred, anak, ang tagal kitang hinanap. Tahimik na napaluha si Mildred. Mama, patawad. Maging si Senyor Gustavo, na kilalang istrikto at hindi madaling magpakita ng emosyon, ay napayuko upang itago ang luhang namumuo sa kanyang mga mata. 25 taon, anak. 25 taon kitang hinintay. Naupo silang tatlo sa sala. Tahimik ang buong paligid hanggang sumuling nagsalita si Senyora Carmen. Hindi ka ba talaga napagod, anak? Napangiti si Mildred. Napagod po, pero hindi ako sumuko. Unti-unting bumalik sa kanyang ala-alang nakaraan. Lumaki siya sa isang marangyang tahanan bilang nag-iisang anak ni na Senyora Carmen at Senyor Gustavo. Halos nasa kanya na ang lahat. Magagandang damit, mamahaling paaralan, at kinabukasang nakaplano na sana upang balang araw ay pamunuan ng negosyo ng kanilang pamilya. Ngunit sa gitna ng marangyang buhay, nakilala niya ang isang simpleng binata na masipag at mapagmahal. Sa pag-aakalang sapat na ang pag-ibig upang harapin ang lahat, pinili niyang iwan ang kanilang tahanan at sumama rito. Mahigpit na tinutulan ng kanyang mga magulang ang kanilang relasyon. Darating ang araw na pagsisisihan mo ang desisyong yan, babala noon ni Senyor Gustavo. Ngunit nanaig ang puso ni Mildred. Sa simula ay naging masaya ang kanilang pagsasama. Nang ipinanganak si Anthony, naniwala siyang kumpleto na ang kanyang mundo. Subalit hindi nagtagal. Nagbago ang lahat. Nang mawalan ng trabaho ang kanyang asawa, nagsimula itong malulong sa bisyo. Tumalas ang pag-inom, pagsusugal, at pag-uwi ng madaling araw. Hanggang sa isang umaga, nagising na lamang si Mildred na wala na ang lalaki. Isang maikling sulat lamang ang naiwan nito. Hindi ko na kaya ang buhay na ito. Patawad. Mula noon, hindi na ito muling nagpakita pa. Mag-isa niyang pinalaki si Anthony. Maraming beses niyang gustong balikan ang kanyang mga magulang. Ngunit sa bawat pagkakataon ay tumatanggi siya. Ayaw kong isipin ng anak ko na nabuhay kami sa pera ng iba, sabi niya noon kay Bernadette. Sa halip, pinili niyang magbanat ng buto. Naging labandera, tindera, tagalinis, at mananahi. Tinanggap niya ang lahat ng marangal na trabaho upang hindi magutom ang kanyang anak. Tahimik na pinunasan ni Senyora Carmen ang kanyang mga luha. Anak, hindi ka namin kailanman itinakwil. Nasaktan lang kami nang umalis ka. Pero araw-araw kaming umaasang babalik ka, anak. Hawak ni Senyor Gustavo ang kamay ni Mildred. Ang lahat ng meron kami ay para pa rin sa'yo, anak. Hindi mo kailangang patunayan ang halaga mo sa amin. Napayakap si Mildred sa kanyang mga magulang. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, muli niyang naramdaman ang init ng isang tahanang minsan niyang iniwan. Ngunit bago pa man sila makapag-usap ng mas matagal, bumukas ang pinto ng kondominium. Tumating si Anthony. Natigilan siya nang makita ang dalawang elegante at kagalang-galang na matandang nakaupo sa kanilang sala. Magandang hapon po, magalang niyang bati. Ngumiti sina Senyora Carmen at Senyor Gustavo, habang tahimik na pinagmamasdan ang kanilang apo na hindi pa alam na ang mga kaharap niya ay sarili niyang lolo at lola. Sa isip ni Senyora Carmen, iisa lamang ang kanyang sinabi. Panahon na para malaman niya ang buong katotohanan. Lumipas ang ilang araw matapos ang hindi inaasahang pagbisita ni na Senyora Carmen at Senyor Gustavo.
Pinakausapan ni Mildred ang kanyang mga magulang na wag munang sabihin kay Anthony ang kanilang tunay na pagkakakilanlan. Hayaan niyo na po muna. Hindi pa po ito ang tamang panahon. Pakiusap niya. Kahit labag sa kanilang kalooban, pumayag ang mag-asawa. Samantala, abalang-abala si Anthony sa paghahanda para sa pagdiriwang ng ika-50 anibersaryo ng kumpanyang kanyang pinapasukan. Bilang isa sa mga pinakabatang manager, siya ang napiling manguna sa presentasyon ng taunang ulat ng kumpanya sa harap ng mga may-ari, mga direktor at daang-daang empleyado. "Nay, may mahalagang okasyon sa kumpanya bukas," sabi niya habang nagbibihis. Mag-ingat ka anak ha. Sana maging maayos ang lahat. Nakangiting tugon ni Mildred. Hindi na siya nagsalita pa. Lingid sa kaalaman ni Anthony, inimbitahan siya ni Bernadette na dumalo rin sa nasabing programa. Kinabukasan, punong-puno ng mga panauhin ang malaking ballroom hotel. Isa-isang dumating ang mga opisyal ng kumpanya. Nakasuot ng mamahaling Amerikana ang mga direktor at negosyante. Pagdating ni Anthony, sinalubong siya ng masigabong pagbati ng kanyang mga kasamahan. "Sigurado kaming ikaw na ang susunod na Vice President." Napangiti siya ng may pagmamalaki. Makalipas ang ilang minuto, tumayo ang host. "Mga binibini at Ginoo, ating salubungin ng mga pangunahing may-ari ng ating kumpanya." Biglang bumukas ang malaking pintuan. Lahat ng naroon ay nagsipagtayuan. Dahan-dahang pumasok sina Senyor Gustavo at Senyora Carmen. Kasama nila si Bernadette. Nanlaki ang mga mata ni Anthony. "Ha? Sila pala ang may-ari ng kumpanya?" Pulong niya. Mas lalo pa siyang nagulat nang makita niyang kasunod nilang naglalakad si Mildred. Nakasuot ito ng isang simpleng ngunit napakagandang Filipiniana na ipinasuot ni Senyora Carmen. Bagaman simple ang kanyang ayos, hindi may kakaila ang kanyang likas na kagandahan at dignidad. Napakunot ang noo ni Anthony. Bakit kasama si nanay?" Pag-akyat nila ng entablado, agad na lumapit si Senyora Carmen kay Mildred at buong pagmamahal na hinawakan ng kamay ng kanyang anak. Pagkatapos ay humarap siya sa lahat. Bago nating ipagpatuloy ang programa, nais naming ipakilala ang isang taong matagal nang nanatiling tahimik at matagal naming hinanap. Natahimik ang buong bulwagan. Siya ang aming nag-iisang anak, si Mildred. Parang huminto ang oras. Napatingin ang lahat kay Mildred. Pagkatapos ay kay Anthony. Hindi makapaniwala ang binata sa kanyang narinig. Nagpatuloy sa Senyor Gustavo. "Maraming taon siyang nawala sa aming piling dahil pinili niyang sundin ang kanyang puso. Ngunit kahit kailan, hindi siya nawala sa aming pagmamahal. At may isa pa kayong dapat na malaman." Humarap sila kay Anthony at nagsalita si Bernadette. Anthony, ang unang pagkakataong nabigyan ka ng trabaho sa kumpanyang ito ay hindi aksidente. Napalunok ang binata. Ang iyong ina ang lumapit sa akin. Hindi siya humingi ng espesyal na pabor. Ang hiling lang niya ay mabigyan ka ng pagkakataong may pakita ang iyong kakayahan. Tahimik ang buong bulwagan. At sa bawat promosyon mo, siya ang unang natutuwa. Habang ikaw ay umaangat, siya naman ay patuloy na nagsisilbi sa iyo ng walang reklamo. Kahit ipinakilala mo pa siya sa marami mong katrabaho bilang isang kasambahay. Napayuko si Anthony. Parang bawat salitang naririnig niya ay dumudurog sa kanyang puso. Unti-unti niyang naalala ang lahat. Ang mga gabing puwet si Mildred sa pananahi, ang mga kamay nitong magaspang sa kakatrabaho, ang mga pagkakataong itinanggi niya ito sa harap ng ibang tao. Maya-maya ay hindi niya na napigilan ang pag-agos ng kanyang mga luha. Sa harap ng buong kumpanya, dahan-dahan siyang lumuhod sa harapan ng kanyang ina. Nay, patawad po." Ngunit ang katahimikang bumalot sa buong bulwagan ay tila mas mabigat pa
kaysa sa anumang salitang maaari niyang sabihin. Tahimik ang buong ballroom. Walang sino man ang nagsalita habang nakaluhod si Anthony sa harap ng kanyang ina. Ang lalaking noon ay pinagmamalaki ang kanyang mataas na posisyon, ay ngayon ay umiiyak na para bang isang batang humihingi ng tawad. Nay, patawad po. Nanginginig niyang sambit. Hindi niya mapigilang humagulgol. Akala ko po, sariling sikap ko lang ang dahilan kung bakit ako narito ngayon. Hindi ko po alam na sa bawat tagumpay ko pala, ikaw pala ang tahimik na nagsasakripisyo para sa akin. Mas lalo pa siyang napaiyak nang makita ang magaspang na kamay ng kanyang ina. Mga kamay na noon pa man ay ginagamit na sa paglalaba, paglilinis, pananahi at pagtitinda upang mapalaki siya. Mga kamay na hindi niya kailanman pinahalagahan. Dahan-dahang lumod si Mildred upang mapantayan ang kanyang anak. Pinunasan niya ang mga luha nito tulad ng ginagawa niya noong bata pa ito. Tama na anak. Hindi, Nay. Hindi sapat ang salitang patawad. Ilang beses po kitang ipinakilala bilang kasambahay. Ilang beses kitang ikinahiya. Samantalang ikaw pala ang dahilan kung bakit narating ko ang lahat ng ito. Niyakap siya ni Mildred ng mahigpit. Anak, ang puso ng isang ina ay hindi marunong magtanim ng galit. Matagal na kitang pinatawad at naiintindihan kita. Lalong umiyak si Anthony. Maging ang mga empleyado at opisyal ng kumpanya ay hindi na napigilang maluha sa kanilang nasaksihan. Lumapit sina Senyora Carmen at Senyor Gustavo. Hinawakan ni Senyor Gustavo ang balikat ng apo. Anthony, apo, ang tunay na sukatan ng isang tao ay hindi ang taas ng kanyang posisyon, kung hindi kung papaano niyang pinapahalagahan ang mga taong nagmahal sa kanya. Napayuko si Anthony. Lolo, Lola, patawad din po. Baikpit siyang niyakap ng dalawa. Wala kang kasalanan sa mga lihim na hindi namin sinabi sa'yo, sabi ni Senyora Carmen. Ang mahalaga, natutuhan mo ang katotohanan bago pa tuluyang maging huli ang lahat. Pagkatapos ng programa, humarap si Anthony sa entablado upang magsalita. Hawak ang mikropono. Nanginginig pa rin ang kanyang boses. Sa loob ng maraming taon, ipinagmamalaki ko ang aking titulo, ang aking posisyon at ang aking tagumpay. Ngunit ngayong araw, napagtanto kong wala pala akong may pagmamalaki kung hindi dahil sa isang babae. Lumingon siya kay Mildred. Isang babaeng nagutom upang mabusog ako. Isang babaeng nagsuot ng luma upang makapag-aral ako. Isang babaeng tiniis na tawagin kong kasambahay kahit siya ang aking ina. Tahimik ang lahat habang patuloy siyang nagsasalita. Ngayon, gusto kong itama ang mga pagkakamali ko. Bumaba siya ng entablado at marahang inalalayan si Mildred. Sabay silang umakyat. Buong pagmamalaki niyang itinaas ang kamay ng kanyang ina. Ipinapakilala ko po sa inyong lahat ang babaeng minsan kong ikinahiya. Ngayon ay pinagmamalaki ko siya at ipagmamalaki ko sa habang buhay ang aking ina, si Aling Mildred. Umalingaw ang malakas na palakpakan sa buong bulwagan. Marami ang tumayo bilang paggalang sa babaeng ang tunay na kayamanan ay hindi salapi, kung hindi ang kanyang walang hanggan na pagmamahal at sakripisyo. Makalipas ang ilang buwan, tumanggi si Anthony sa alok na mas mataas na posisyon. Sa halip, pinili niyang gamitin ang kanyang kakayahan upang pangunahan ang mga programang tumutulong sa mga empleyadong kapusabuhay at sa kanilang mga pamilya. At sa tuwing may nagtatanong sa kanya kung sino ang naging inspirasyon ng kanyang tagumpay, hindi na siya nagdadalawang isip pa na sagutin iyon. Ang pinakamayamang taong nakilala ko ay hindi isang negosyante o opisyal ng kumpanya. Siya ay isang simpleng inang minsang naglaba, naglinis at nagsakripisyo para sa akin. Ang pangalan niya ay Mildred at habang nabubuhay ako, hindi ko na kailanman hahayaang maramdaman niyang nag-iisa siya.
Sa pagkakataong iyon, tunay ngang naging mayaman si Anthony, hindi dahil sa kanyang posisyon, kung hindi dahil natagpuan niyang muli ang pinakamahalagang kayamanang halos nawala na sa kanya. Ito ay ang pagmamahal ng kanyang ina. Lumipas ang 5 taon, marami nang nagbago sa buhay ng pamilya ni Mildred. Ang dating simpleng inang namamasukan kung saan-saan upang may taguyod ang kanyang anak, ay hindi na kailangang magbanat pa ng buto. Ngunit sa kabila ng marangyang buhay na maaari na niyang tamasin, nanatili siyang mapagpakumbaba. Tuwing umaga, makikita pa rin siyang nagdidilig ng mga halaman sa hardin, nagluluto ng almusal para sa pamilya, at nakipagkwentuhan sa mga kasambahay. Para sa kanya, walang trabahong mababa, basta't ito'y marangal. Si Anthony naman ay tuluyan ng naging isa sa mga direktor ng kumpanya. Ngunit hindi na siya ang dating binatang mayabang at pinagmamalaki ang kanyang posisyon. Mas pinili niyang makilala bilang isang pinunong marunong makinig at may malasakit sa kanyang mga empleyado. Isa sa una niyang ipinatupad ay ang pagbibigay ng scholarship sa mga anak ng mga janitor, security guard, kasambahay, at iba pang mga manggagawang kapos sa buhay. Pinangalanan niya ito bilang Mildred Scholarship Foundation. Sa bawat seremonya ng pagtatapos ng mga scholar, lagi niyang ikinikwento ang buhay ng kanyang ina. "Huwag niyong ikahiya ang pinagmulan ninyo," madalas niyang sabihin. "Kung may isang taong dapat ninyong ipagmalaki, yan ang mga magulang na tahimik na nagsasakripisyo para sa inyong kinabukasan." Sa bawat salitang binibigkas niya, nakaupo sa unang hanay si Mildred, nakangiti habang pinagmamasdan ng anak na minsan niyang inakalang tuluyan ng naligaw ng landas. Samantala, tuluyan na ring naghilom ang sugat sa puso ni Senyora Carmen at Senyor Gustavo. Araw-araw nilang kapiling ang kanilang anak at apo, at ang mga panahong nawala ay unti-unti nilang binabawi sa pamamagitan ng pagmamahal at pagkakaisa. Isang hapon, habang magkasamang nagkakape sina Anthony at Mildred sa balkonahe ng kanilang bahay, maigpit na hinawakan ng binata ang kanyang kamay. "Nay, lumaki po akong iniisip na ako ang bumuo ng pangarap ko. Pero ngayon alam ko na po, ikaw pala ang unang nangarap para sa akin." Napangiti si Mildred. Ang pangarap ng isang inaanak ay laging para sa anak. Yumuko si Anthony at maraang hinalika ng magaspang na kamay ng kanyang ina. Mga kamay na minsang ikinahiya niya, ngunit ngayon ay tinuturing niyang pinakabanal na simbolo ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, alam na niyang kahit gaano pa siya yumaman o kahit gaano pa kataas ang marating niya sa buhay, hinding-hindi niya matutumbasan ang lahat ng isinakripisyo ng kanyang ina. Sapagkat ang isang tunay na ina ay hindi naghihintay ng kapalit. Ang tanging hangad niya lamang ay makita ang kanyang anak na maging mabuting tao. At yun ang pinakamahalagang tagumpay na parehong natamo ni Mildred at ng kanyang anak na si Anthony. Sa kwentong ito ay marami tayong mapupulot na aral. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, mataas na posisyon o marangyang pamumuhay. Ito ay makikita sa pusong marunong magmahal, magpakumbaba, magpatawad at tumanaw ng utang na loob. Kaya habang may pagkakataon pa, mahalin, igalang at ipagmalaki ang ating mga magulang, sapagkat darating ang panahon na maaaring huli na ang lahat upang sabihin ng mga salitang, "Salamat inay, salamat itay, mahal ko po kayo." Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo at sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and
Peace out.